Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ating pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mawi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hanapin ang Panginoon samantalang siya'y inyong makikita. Siya ang tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manunumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan, at mula sa Diyos, matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isipay di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit, higit na mataas, mataas sa lupa, ang daabang isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking pupurihit, pasasalamatan ng Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, ang aking pinakananais ay, sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo, sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay
at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasiyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-12 ng tanghali at ng mag-13 ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-15 na ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga iba pang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lamang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagkatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-15 ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis sa nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo?
Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa aking ari-arian? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuli ay mauna at ang nauna ay mahuhuli. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo po ay magsiupo. Magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Atin munang palakpakan, purihin ang ating dakilang Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Ganun din, kahapon, ating ipinagdiwang ang dakilang kapyastahan ng ating minamahal na patron, Santo Padre Pio. Palakpakan natin ang ating minamahal na patron. Nakakatuwa, kahapon, parehas din, ganito din kadami, hanggang ngayon, talagang tayo'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon, kaya ang Panginoon at Santo Padre Pio'y maligaya sa atin. At nawa ang inyong mga panalangin sa oras na ito, mga hinihiling at ipinagpapasalamat ay dinggin ng ating Panginoon. Mga minamahal, ang ating mga pagbasa ngayon ay, ang binabanggit dito ay yung kabutihang loob ng Diyos sa tao. Napakabait ng Diyos sa tao, no? Siya'y napaka-generous sa tao. Siya'y napaka-maawain sa tao. Tingnan ninyo sa mga pagbasa. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, dito, sinasabi ng propeta, kayong mga makasalanan, kayo'y magbago na. Hanggat may panahon pa, lumapit kayo sa Diyos. Sapagkat sinasabihan niya ang bayang Israel, magbalik loob na kayo sa Diyos. At huwag kayong matakot. At anong sabi ng Diyos kay Propeta Isaías? Ang isip ko at isip ng tao ay magkaiba. Kaya ang tao ay natatakot lumapit at magbago at magbalik loob sa Diyos sa unang pagbasa, sapagkat ang iniisip ng tao, pag siya'y isang makasalanan na nagbalik loob sa Diyos, mararamdaman niya ang hustisya ng Diyos. Dahil yan ang karanasan ng tao sa kanyang kapwa. Halimbawa, ikaw ay makasalanan, na ikaw ay, halimbawa, isang anak, na gumawa ng kasalanan sa kanyang magulang. Anong mararanasan ng anak pag lumapit sa magulang? Mumurahin, pagsasabihan. Ganyan ang mundo. Kaya ang tao, pag ikay makasalanan, kinikimkim mo, itinatago mo, inililihim mo. Ganyan ang tao. Sapagkat akala niya, pag siya'y humarap sa Diyos, parurusahan siya. Kaya ang sabi ni Propeta Isaías sa kanyang mga kababayan, magbalik loob kayo. Ang isip ng Diyos at ang isip ng tao'y magkaiba. Anong sabi niya? Sobrang layo ng pagitan. Langit at lupa ang pagitan. Hindi matatarok o hindi mahahagip ng tao ang pag-iisip ng Diyos. Kaya, gayon na lamang ang pag-ibig at ang awa ng Diyos sa tao. Hindi ka huhusgahan ng Panginoon. Hindi ka parurusahan. Ang gusto niya, humingi ka ng tawad, magbalik loob ka hanggat may panahon pa. Kaya mga minamahal na mga kapatid, yan ay apply din sa atin, sa ating kapanahunan ngayon. Maraming mga tao ang natatakot lumapit sa Diyos sapagkat ang turing nga sa kanilang sarili, makasalanan. Hindi ako nasimba, ako'y makasalanan. Tatakot sumimba dahil pag sabi ng iba, masusunog ka pag pumasok sa simbahan. Parurusahan ka. Hindi. Iba ang hustisya, ang pag-ibig ng Diyos kaysa tao. Kaya hanggat may panahon pa,
magbalik loob lagi tayo sa Kanya. Anong pinakamabilis nating pamaraan? Magkumpisal. Sa ikalawang pagbasa, narito ang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Dito makikita ninyo ang isang taong napaka-generous sa Diyos. Si Saint Paul. Kilala niyo ang kanyang buhay. Marahil marami sa inyo ang nakasubaybay na sa kanyang buhay. Noong una, talagang ang kanyang buhay ay dahil sa kanyang pagiging tapat na Hudiyo at Griego, naniniwala siya sa kanyang pananampalataya bilang Hudiyo at isang Griego. Kaya naman, pag ang mga naniniwala bilang isang Kristiyano, pinapatay niya. Basta ikay naniwala kay Kristo, nung kanyang kapanahunan, pinapatay niya. Pero nung siya'y magbalik loob at ang Diyos ay magpakita sa kanya, papuntang Damascus, at siya'y mabulag, at siya'y binigyan ng pagkakataon ng Panginoong siya'y makakita muli, panibagong hindi na Saulo, naging si San Pablo na. At ngayon, nung siya'y magbalik loob sa Diyos, napaka-generous niya sa Panginoong Diyos. Kaya anong sabi niya? Sa mamatay o sa mabuhay ako, pupurihin ko lagi ang Panginoong Diyos. Kung ako'y mamatay, sabi niya, maganda sapagkat ako'y makakasama na ng Diyos. Pero habang ako'y buhay, sa inyo mga taga-Pilipos, maglilingkod ako. Ibig sabihin, patuloy siyang maglilingkod sa simbahan hanggat buhay. At alam naman natin, ang kanya ikinamatay. Siya'y namatay sa Roma noong year 70. Siya'y pinutulan ng ulo. Siya'y nag-alay ng buhay para sa simbahan. Siya'y naging generous sa Panginoong Diyos hanggang sa kahuli-hulihang sandali ng kanyang buhay. At sa mga kabataang naririto, kita ko, maraming mga kabataang nasimba. Napakaganda kapag bata ka pa, nagiging generous ka na sa Diyos. Yung ikaw ay nag-aalay na ng oras, ng iyong panahon, ng iyong talino, ng iyong talento, ng iyong alam sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Sapagkat yan ang iyong paraan ng iyong pagpupuri at pagkapasalamat sa Panginoong Diyos. Halimbawa ako, bago mag-seminary, ako'y nagsakristan. Isang pamaraan na aking pagiging generous sa Diyos, simpleng naglilingkod sa altar. Kaya mga minamahal kayo din sa inyong simpleng pamaraan, paano ka magiging generous sa Diyos? San Pablo, hindi natin kayang gayanin sapagkat special ang pagtawag ng Diyos sa Kanya. Pero sa iyong simpleng pamumuhay bilang tao, paano ka maging generous sa Diyos? Sa mabuting balita, narito ang isang talinhaga. Ang background ng talinhagang ating napakinggan, nung panahong yon, marami ng mga convert na Hudiyo na convert na sa Kristyanismo. Ibig sabihin, hindi na sila Hudiyo, kundi Kristiyano na sila. Ngayon, marami ang mga tradisyonal na mga matatanda ng Hudiyong na-convert, na matagal nang kasakasama din ng mga alagad, at yung mga baguhang dumadating, yung mga bagong convert. Ang mga ito'y para bang yung mga matatanda ay nakakaramdam ng inggit. Inggit saan? Sa mga bagong dumadating. Bakit parang sila'y highly favored ni Jesus? Para bang ang dignidad nila'y mas mataas ang tinatanggap ng kanilang dignidad bilang isang Kristiyano kaysa mga nauna. Kaya ibinigay ni Jesus ang talinhagang ito para sa kanila. At ito nga, ang talinhagang ito na ating napakinggan, kita ninyo, unang nag-hire, sabihin, malawak ang ubasan. Ubasan, vineyard.
Sinong may-ari niyan? Sinong ang Diyos? Ano? At sabi niya, mula umaga hanggang hapon. At ang nakapagtaka dito, ang Diyos ay lumabas pa rin kahit alas 5 na ng hapon. Ano pong magiging trabaho niya kung 1 oras pa lamang? Ano? Ibig sabihin, ganon ka-generous ang Diyos. Ibig sabihin, yung mga taong tatayo-tayo lamang, walang pumili sa kanila. Sapagkat marahil ang mga taong ito'y, sa salitang Batangas ay mga tagitihin, yung mga payatin. Dahil walang kumuha, walang mag-hire sa kanila. Payat. Kumbagay, ano kang magagawa ng mga ito? Hindi matipuno ang pangangatawan. Kaya sila'y nilalampasan ng mga Hudiyo. Pero ang Diyos, kahit 1 oras, sila'y pinagtrabaho. Wala pong mag-hire sa amin. Anong ginawa ng Diyos? Pumunta kayo sa aking ubasan, kayo magtrabaho. Mga minamahal na mga kapatid, yung pagkatrabaho mo sa ubasan ng Diyos, yun mismo ay reward na sa iyo. Yung ikaw'y piliin ng Diyos, na ikaw'y makapagtrabaho sa kanyang ubasan, in itself, yun ay reward na sa iyo. Pero yung mga nauna, sila'y nakaramdam ng pagkainggit dahil ang Diyos nga'y sobrang generous sa tao. At mapapansin ninyo, sabi ko nga po kaninang umaga sa aking sharing, halimbawa, may isang lalaki o isang pamilya nandyan sa likod at napadaan lamang, kumaway lang kay Padre Pio, parang sa Cebu, kita nyo kumakaway, sa Santo Niño. Kumaway lang, may binanggit daw siya. Sabi niya sana po ako'y makapunta na po ako ng Canada. Ako po'y pauli-uli na sa pag-aasikaso. Ang tagal ng panahon, hindi siya maaprubahan. Eksaktong siya nagpunta ng Batangas, nabalitaan niya ang Padre Pio, hindi niya masyado kilala. Dumaan lang siya, kumaway lang, umalis na. Pagkalipas ng 1 linggo, bumalik, nakasalubong ko doon. Nagpapasalamat siya sapagkat siya sa susunod na buwan, makakarating na ng Canada. Approve na ang lahat. Naging madali na. May nag-sponsor pa sa kanya. Sipin mo yon. Yung iba, sa linggo, buwan na, taon na, ang iniluluhod, parang nakakahili ang mga taong gayon. Sapagkat parang sa tingin natin, sila'y highly favored by God. Pero sadyang ganyan ang Diyos. Napaka-generous sa tao. At kung gaano kamahal ni Jesus, si Padre Pio, ganun ka din kamahal ng Diyos. Huwag mong iisiping iba ang pagmamahal sa Kanya, pagmamahal sa iyo at sa lahat. Magkakaiba. Pare-parehas yan. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ang Diyos ay generous sa tao. Kaya lagi tayong lumapit sa Kanya, magpasalamat sa Kanya, sapagkat baka minsan yan ang kulang sa atin. Baka minsan ang narito sa ating puso'y pagkainggit sa mga taong highly favored by God. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magulinang ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Batid nating tayo mga makasalanan, tungkulin nating magpatawad sa mga nagkasala sa atin, kaya nga ating hilingin ang biyayang mahabag at magpatawad tulad ng Diyos, ating itugon, mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang panlahat at lokal, nawa siya'y maging malinaw na tanda at kasangkapan ng mahabaging pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco at lahat nating pinunong espiritual, nawa patuloy silang maging inspirasyon namin sa kanilang kagandahang loob sa lahat ng nagkasala sa kanila. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga pinunong pambayan at iba pang nanunungkulan, nawa maging mabuti silang halimbawa sa pakikipagbati at pakikipagtulungan sa kalaban sa politika alang-alang sa ikagagaling ng bayan. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa iba't ibang antas ng lipunan, nawa sila'y maging makatarungan sa isa't isa at magtulungan para sa pagtataguyod ng katarungang panlipunan at kapayapaan. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga naapektuhan ng mga pag-uusig at mga gawa ng mga terorista, nawa mapatawad nila ang mga may pananagutan sa kanilang sinapit at makatagpo ng katahimikan sa magpapagaling ng pagmamahal ng Diyos. Manalangin tayo. Mahabaging Panginoon, dinggin mo kami. Ama, ang lahat pong ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mawain mong kalugdan ng mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa San Sinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ipupuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalininisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Magsitayo po ang lahat. Awitin natin ang Ama namin. Hinihiling namin kami ay adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa.
Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. En la vida, Jesús, sea nuestro consuelo, sea nuestro amigo y compañero. Siempre podamos responder a su llamada, siempre suceder a ser tu voluntad. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay sinawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan po ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pasasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections na nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ipinaalam rin po namin na mula sa main arc entrance, tayo po ay may malalaking, safe, and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikaapat, narito po sa atin ngayon ang Malasakit Bazaar ng Lasak,
ang nangangasiwa sa gawaing apostolado ng lipa. Makakabili po tayo mula sa kanila ng damit, sapatos, bag at iba pa. Ang makukuha po nila dito ay ginagamit sa pagtulong sa mga nangangailangan nating kapatid. Maaari din po kayong mag-donate ng mga bagay na magagamit pa ng iba. Nagkaroon ka na, nakatulong ka pa. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magstayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyong ilabas ang inyong mga pabeblesahan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.